we're united in the vision of a free and open Indo-Pacific region, where countries follow the rules, cooperate whenever they can, and resolve their differences peacefully. And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way. O ayan mga utol, no? Kung kinakailangan, kung pipilit nito China, mapipilitan silang gumamit ng puwersa ang United States of America. 'Di ba? Tama naman sinabi niya na lahat ng mga bansa dito nagkakasundo at umaayon sa napagkasunduan at tinakda ng batas. Ito lamang China ang hindi. 'Di ba? Ayan, to check tong report na to, no? Ayan mga utol, mula to sa US News, ha. US retaliates ironclad, so matibay kasi tibay ng bakal commitment to Philippines amid China action in South China Sea. So mananatili yan, okay? Washington, the United States reaffirmed its commitment to the Philippines. Ni-reaffirm nila, sinabi nila yan noon at sinabi nila muli. Reaffirm. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Bunsod na rin ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea at paglala ng sitwasyon doon mga utol. Syempre, alam naman natin na magre-react talaga sa ginagawa ng China ang mga kaalyado nating bansa, lalong-lalo na ang United States, dahil isa sila sa mga sinisiraan nitong China sa mundo patungkol dito sa nangyayari sa South China Sea. Okay mga utol, 'di ba? Sinisisi rin sila ng China sa Taiwan. Okay, pero eto na mga utol, ang tugon ng US, no? US top official, binigyang ultimatum ang China. Napipikon na ang US, direktang pinagbantaan ang China. So nag-warning na muli ang United States of America sa ginagawa ng China. Ito mula sa Melv's Castle. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Mamaya titingnan natin yung report tungkol dyan. Okay, game na. US Ambassador Mary Kay Carlson pumalag sa China. Paulit-ulit kasing sinasabi ng Chinese Foreign Ministry na utusan lang tayo ng US. Sunod-sunuran lang kayo sa Amerika. At pagdating ng panahon, iiwan rin kayo niyan pag nagkagera. Pinalaga na yan ng US Ambassador. Di na siguro masikmura itong si Mao Ning. Babae sa babae ang labanan. Bakit? Masama bang tumulong sa bansang binubuli ng China? Tama. Iyak kasi ng iyak ng China, di pa nga direktang tumutulong ang US sa atin. Papaano na lang pag sumama ang US sa resupply mission? Ano na kayang gagawin ng China Coast Guard? The Philippines. Diskarte kasi nila, no? Sinisiraan nila yung Amerika sa mata ng mundo. Okay, na pinalalabas nitong China na ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon dito sa West Philippine Sea, sa buong South China Sea, ay dahil sa pakikialam di umano ng Amerika. Pero come to think of it mga utol, isipin nyo, bakit ba nandyan nakikialam o bakit ba nakikisali ang Amerika sa usapin dito? Okay? Tama nga naman, may punto rin naman ang China doon. Pero ito yung dahilan mga utol, kasi etong China ay binubuli niya lahat ng maliliit na bansang kayang-kaya niya. Tapos ang gusto niya ay angkinin ang buong South China Sea, yung kabuuan ng South China Sea na hindi naman nararapat at illegal sa tinakda ng international law. And then etong United States of America ay meron tayo nitong Mutual Defense Treaty. Okay? So sa madalit sabi, may agreement tayo with the US. Kaya nararapat lamang na tulungan tayo ngayon. Itong sinasabi ng China na Amerika ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon dito, napakalabo nung sinasabi nila. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tensyon sa West Philippine Sea ay dahil sa kanila, dahil sa China. Dahil sila ay nangaagaw ng teritoryo. Nangaagaw ba ng teritoryo ang US? Inaagawan ba China? Hindi po. Inaagaw ba ng China ng US ang Taiwan? Hindi. Ang gusto ng Taiwan ay maging independent. Gusto siyang tulungan ng may agreement rin yata ang US at Taiwan, so kaya siya tutulungan. Okay? Pero wag na tayong lumayo. Wag na tayong pumasok doon sa usapin ng Taiwan at China. Dito na lang
sa Pilipinas? Sino ba nangaagaw ng teritoryo? Hindi naman US ang nangaagaw sa atin eh. So kanino tayo kakampi? Doon ba sa China na nangaagaw sa atin? O dito sa US na gusto tayong tulungan para maitabo itong mga Chekwa na to? Ganun lang kasimple yan mga utol. Sabihin na natin pares silang tuso. Sabihin na natin, hindi ko naman tinatanggi tuso rin ng US. Pero kanino tayo kakampi? Dito sa nangaagaw ng teritoryo o dito sa hahayaan lang tayo sa ating mga teritoryo? Di ba? Dito na lang ako sa lesser evil, kumbaga. Balikan natin. Diba? Paki-comment din yung opinion. US sa resupply mission. Ano na kayang gagawin ng China Coast Guard? The Philippines has an agenda that stands on its own. As our partner, we support that. They are not a pawn in the great power game. They have their own agenda that is important to the people of the Philippines. So yes, China is a factor, but the U.S.-Philippine relationship certainly stands on its own. We have a long and important relationship with the Philippines that had absolutely nothing to do with China. Kasabay ng pahayag ni Amba. Kaya lang, mga utol, para sa hindi nakakaalam, yung Mutual Defense Treaty po ay hindi po yan bago. Ito po ay nangyari pa noong August 1951. So more or less 60 years, 60-70 years na etong Mutual Defense Treaty at lalong pinagtitibayan mga utol. According nga kay President Joe Biden, ang tie-up ng Pilipinas at ng US ay ironclad. Ano nga ba ang ironclad, no? Ganong kahigpit, matibay sa Tagalog, kasing tibay ng bakal. Ganon yung tie-up ng Pilipinas at ng US. At muli nilang papatunayan, handa daw nilang patunayan yan kasalungat ng sinasabi ng China, kasi ang sinasabi ng China pababayaan tayo nito pag gera na. Bakit hindi nila subukan, no, na itong China na ma-invoke yung Mutual Defense Treaty? Kasi ang Mutual Defense Treaty, mga utol, ang pinaka-logic nun, kapag ang Pilipinas ay inatake ng external forces, ng external party, ay sasaklolo ang United States of America. At ganun din tayo. Kapag ang Amerika ay inatake ng outside forces, ay hasaklolo ang Pilipinas. Pero sa pagkakataon na ito, talagang mas kailangan natin ang United States of America kaysa kailangan nila tayo. Tama? O, di ba mga utol, dun pa lang tapos na to. Yung usapin na to Tuloy muna natin. Papakita ko sa inyo yung report tungkol dito. Ambassador Carlson, naglabas rin ng sariling pagbabanta si US Secretary of State Antony Blinken sa China na pag di tinigilan ng China ang gumamit ng DAS sa South China Sea, mapipilitang manghimasok ang US sa gulo. Di nakakailanganin ng Mutual Defense Treaty. Dedepensahan raw ng Estados Unidos ang kanilang kaalyadong bansa. We're united in the vision of a free and open Indo-Pacific region, where countries follow the rules, cooperate whenever they can, and resolve their differences peacefully. And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way. Ayan mga utol, no? Kung kinakailangan, kung pipilit nitong China, mapipilitan silang gumamit ng puwersa ang United States of America. Diba? Tama namin sinabi niya na lahat ng mga bansa dito nagkakasundo at umaayon sa napagkasunduan at tinakda ng batas. Ito lamang China ang hindi. Diba? Ayan, to check tong report na to, no? Ayan mga utol, mula to sa US News. US retaliates ironclad. So matibay, kasi tibay ng bakal. Commitment to Philippines amid China action in South China Sea. So mananatili yan. Okay? Washington, the United States reaffirmed its commitment to the Philippines. Ni-reaffirm nila, sinabi nila yan noon at sinabi nila muli. Reaffirmed its commitment to the Philippine security amid China's action in the South China Sea. The White House said on Thursday after talks between the two countries' national security advisors. So sa madalit sabi, nananatili yung usapan na yun na ipaglalaban, handa tayong ipagtanggol ng United States of America sakali mang umatake o lalong maging agresibo itong China. Sa lagay kasi ngayon hindi pa nga armed attack yung ginagawa ng China. Okay, hindi po tayo pwedeng magsimula.
U.S. National Security Advisor Jake Sullivan and his Philippine counterpart Eduardo Año on Wednesday discussed shared concern over the People's Republic of China's dangerous and escalatory actions against the Philippine lawful maritime operations near Second Tumaus Shoal in the South China Sea. So napag-usapan na nila yung pangyayari ng mga aggression na ginagawa ng China noong mga nakaraan lamang. At yan ay kumbaga kaya nag-uusap yung dalawang security advisor, pinag-uusapan nila yung tamang hakbang para harapin yung mga bagay na yun at kung sakali mapigilan. Pero pag hindi na mapipigilan, alam nyo na mangyayari, gera na. Diba mga utol? So pa-comment ang inyong opinion, tuloy muna natin to. Pinatakot pa ng China si Pangulong Bongbong Marcos kung ipagpapatuloy raw kasi ni PBBM ang pakikipagmatigasan sa China, malaking gulo raw ang kapalit nito. Sabay tawag ulit sa Pilipinas na utos-utosan lang ng US. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko namang umanib sa Amerika. Noong World War II nga pinalaya tayo sa mananakop na Hapon ngayong nagbabadya pa ang World War III, asahan mong nandyan talaga yan. Kaysa naman sa China, nako, walang kakwenta-kwenta yan. The U.S. Department of State, who disregards the fact and confuses right with wrong, has made baseless attacks against China's legitimate and lawful actions to safeguard right. Legitimate and lawful action yung ginagawa daw nila sa West Philippine Sea. Yun sinasabi niya. Sinisira nila, mali yung mga fake news, yung mga pinagsasabi nitong mga lintek na to. Lalong, syempre itong mga to, utosan lang to ng Pangulo. Yung Pangulo nila, yung leader nila, si Xi Jinping ang nagsasabi niyan. Ganito sabihin mo, ganito sabihin mo. At nasa tama tayo. Lagi sila nasa tama. Ano yung mali? Ha? Ano kaya yung mali sa kanila, no? Kailangan yung tama, pabor lamang sa kanila. Yung batas lamang nila. Hindi sila lang ang hindi tumutupad sa international law at sinasabi nila na tama sa batas, justifiable ang kanilang ginagawa. Nasa tama sila. Malintik tong mga to, 'di ba? Kung ano-ano pinagsasasabi. It has arbitrarily threatened China by resorting to the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty to embolden the Philippines and endorse its acts of infringement and provocation. We firmly oppose it. China urges the U.S. to refrain from using the Philippines as a pawn to destabilize the South China Sea. The Philippines also needs to refrain from being manipulated by the U.S. Ayan mga utol, ganyan yung paninira nila sa United States of America. Minamanipula tayo ng US, dapat daw di ba? Nagpapauto tayo, kumbaga nagpapatuta tayo. Tayo tuta lamang ng US. O saan nyo gusto kumampi tayo? O sabihin na natin. Sabihin na nga natin na gano'n na nga. Anong gusto nyo? Dito tayo dumikit sa mga lintik na to? Ayoko na lang. 'Di ba? Doon na ako sa US. Hindi naman tayo sinasakop noon. Itong mga to, ninanakawan tayo ng teritoryo. Tapos sasabihin nila kaibigan nila tayo. Wala mga peke yung mga pinagsasabi nitong mga to. Ako hindi ko kaya maniwala. Yun ang dahilan kung bakit ito yung tinututukan kong video, yung mga pangyayari, kaya nakatutok pa tayo dito kasi gusto ko isiwalat sa mga kapwa o kababayan natin ni Pinoy na pwedeng mabola nitong mga to 'di ba? Pero ang katotohanan sila po yung dahilan kung bakit meron tayong problema sa West Philippine Sea. Tapos ang usapin, sila ang dahilan, itong China. Hindi po ang United States, hindi po sila yung nananakaw sa atin. Ito po, mga Chekwa na to. May comment na yung opinion. Lessons from history tell us that a pawn will only end up being abandoned. Pero kung kayo naman kaya ang tatanungin, US ba o China ang aaniban natin? Ano mga utol, kayo? Paki-comment din yung opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Mel's Castle. Maraming salamat sa inyo. Kailangan ko inyong opinion. Paki-like na rin yung video mga utol. Maraming salamat. Muli ako Stargate Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako yung nagpapasalamat sa wala sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.